Isa sa pinakamahalaga kong pinaghirapan ay ang aming savings. Para sa kinabukasan, para sa mga apo. Pero isang araw sa bangko, nang makita ko ang statement, napakalamig ng pakiramdam ko. Isang malaking halaga ang nawala. Hindi ko inilabas. Hindi rin ang asawa ko. Sa oras na iyon, alam kong hindi na lang pera ang nawawala, kundi pati na rin ang tiwala ko. Pero may plano na ring nabubuo. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Aling Elena. Ngayon, sa edad na 55, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Tahimik na ako, malayo sa ingay ng nakaraan. Nakikita ko ang sarili ko na para bang tumitingin sa isang lumang litrato at nagtataka kung paano ako naging ang babaeng ito ngayon. Pero may isang araw na hindi ko kailanman malilimutan. Ito ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal, isang araw na dapat puno ng pagmamahalan at pangako. Kinaumagahan, nagpasya akong umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan mula sa aking klinika. May kakaiba akong naramdaman. Ang amoy ng bahay, hindi ang karaniwang halimuyak ng lutuin ni Faye, ang aming kasambahay. Kundi isang pinaghalong pabango, kakaiba. Bahagyang nakabukas ang pinto ng aming kwarto. Mula doon, may narinig akong mahihinang tunog. Hindi ito ang karaniwang tawanan. Hindi ito ang mga pamilyar na tunog ng aming tahimik na tahanan. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko ay parang yelo, nag-iingat na walang ingay. Narinig ko ang agos ng tubig. Hindi mula sa shower, kundi sa aming jacuzzi sa master's bathroom. Ang pintuan, bahagyang nakaawang. At doon, mula sa siwang ng pinto, isang tanawin ang bumungad sa akin na hinding-hindi ko malilimutan. Si Mang Ricardo, ang aking asawa, kasama si Faye, ang aming kasambahay. Sila ay nasa loob ng aming jacuzzi. Ang lugar na pinili ko para sa aming mga sandali ng pagre-relax. Hubad. Naglalambingan. Sa mismong araw ng aming ika-10 anibersaryo. Sa sandaling iyon, walang luha ang pumatak. Walang sigaw. Walang galit na lumabas sa aking bibig. Pakiramdam ko, nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Isang malamig na pagtanggap ang bumalot sa akin. Tahimik akong umatras. Bawat hakbang ay maingat, walang ingay na nilikha. Pumasok ako sa kanilang mga kwarto. Sa kwarto namin at sa kwarto ni Faye. Kinuha ko lahat ng kanilang damit. Mula sa mamahaling suit, mga branded na kasuotan, hanggang sa kanilang mga panloob na damit. Wala akong itinira. Kinuha ko rin ang kanilang mga cellphone, mga pitaka, at maging ang mga susi ng sasakyan na nasa mesa. Dinala ko ang lahat sa bodega. Itinapon doon at nilock ng mahigpit. Pagkatapos, bumalik ako sa pasilyo, patungo sa banyo. Ang kanilang tawanan ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Kasuklam-suklam. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng banyo. Isang tuyong tunog ang narinig. Kinuha ko ang susi mula sa aking bag, ang susi ng master's bathroom. Isinuksok ko ito sa siradura. Isang matalas na pag-ikot. Isang pangalawang key-click ang umalingaw-ngaw. Nakalock. Nakulong sila sa loob. Ganap na hubad. Walang saplot. Walang cellphone. Walang paraan para makatakas. Nang hapong iyon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ang aking sorpresang salo-salo ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Ako si Aling Elena. Ngayon, sa edad na 55, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Tahimik na ako, malayo sa ingay ng nakaraan. Nakikita ko ang sarili ko na para bang tumitingin sa isang lumang litrato at nagtataka kung paano ako naging ang babaeng ito ngayon. Pero may isang araw na hindi ko kailanman malilimutan. Ito ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Isang araw na dapat puno ng pagmamahalan at pangako.
Kinaumagahan, nagpasya akong umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan mula sa aking klinika. May kakaiba akong naramdaman. Ang amoy ng bahay, hindi ang karaniwang halimuyak ng lutuin ni Faye, ang aming kasambahay. Kundi isang pinaghalong pabango kakaiba. Bahagyang nakabukas ang pinto ng aming kwarto. Mula doon, may narinig akong mahihinang tunog. Hindi ito ang karaniwang tawanan. Hindi ito ang mga pamilyar na tunog ng aming tahimik na tahanan. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ko ay parang yelo, nag-iingat na walang ingay. Narinig ko ang agos ng tubig. Hindi mula sa shower, kundi sa aming jacuzzi sa master's bathroom. Ang pintuan, bahagyang nakaawang. At doon, mula sa siwang ng pinto, isang tanawin ang bumungad sa akin na hinding-hindi ko malilimutan. Si Mang Ricardo, ang aking asawa, kasama si Faye, ang aming kasambahay. Sila ay nasa loob ng aming jacuzzi. Ang lugar na pinili ko para sa aming mga sandali ng pagre-relax. Hubad. Naglalambingan. Sa mismong araw ng aming ika-10 anibersaryo. Sa sandaling iyon, walang luha ang pumatak. Walang sigaw. Walang galit na lumabas sa aking bibig. Pakiramdam ko, nanigas ang dugo sa aking mga ugat. Isang malamig na pagtanggap ang bumalot sa akin. Tahimik akong umatras. Bawat hakbang ay maingat, walang ingay na nilikha. Pumasok ako sa kanilang mga kwarto. Sa kwarto namin at sa kwarto ni Faye. Kinuha ko lahat ng kanilang damit. Mula sa mamahaling suite, mga branded na kasuotan, hanggang sa kanilang mga panloob na damit. Wala akong itinira. Kinuha ko rin ang kanilang mga cellphone, mga pitaka, at maging ang mga susi ng sasakyan na nasa mesa. Dinala ko ang lahat sa bodega. Itinapon doon at nilock ng mahigpit. Pagkatapos, bumalik ako sa pasilyo, patungo sa banyo. Ang kanilang tawanan ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Kasuklam-suklam. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng banyo. Isang tuyong tunog ang narinig. Kinuha ko ang susi mula sa aking bag, ang susi ng master's bathroom. Isinuksok ko ito sa siradura. Isang matalas na pag-ikot. Isang pangalawang key-click ang umalinggaw-ngaw. Nakalock. Nakulong sila sa loob. Ganap na hubad. Walang saplot. Walang cellphone. Walang paraan para makatakas. Nang hapong iyon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ang aking sorpresang salo-salo ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Malayo na ang nakaraang iyon, pero malinaw pa rin sa aking isip, para bang nangyari lamang kahapon. 15 taon na ako noon, may hawak na gintong tiket. Isang full scholarship para sa Masters in Business Administration sa Australia. Ang pangarap kong iyon, pinaghirapan ko ng husto. Lahat ng pamilya at mga kaibigan, masaya para sa akin. Sabi nila, malapit na akong makalipad sa mas malawak na kalangitan. Pero dumating si Mang Ricardo. Siya ang marketing manager sa kumpanyang pinag-internshipan ko. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mayroon siyang magandang tindig, isang mainit na ngiti, at isang paraan ng pagsasalita na kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na puso. Matyaga at romantiko siyang nanligaw sa akin. Hindi siya nangako ng mga bagay na malayo. Sinabi lang niya, dito ka na lang sa tabi ko, Aling Elena. Ang langit mo ay hindi kailangang nasa malayo. Maaaring narito lang iyon sa aking mga bisig. At ako, isang babaeng laging malakas at rasyonal, ay nahulog. Tinalikuran ko ang pangarap kong Australia, ang scholarship, at ang malawak na career path na naghihintay sa akin. Pinili ko siya. Pinili ko ang isang kinabukasan na pinaniniwalaan kong puno ng sikat ng araw at asul na dagat. Ang aming kasal ay naganap sa gitna ng pagbati ng lahat. Ang aking mga magulang, kahit may kaunting panghihinayang para sa kanilang anak, ay naging panatag nang makita akong masaya. Si Aling Sol, ang aking biyenan, noon ay isang napakamaunawaing babae.
Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, Aling Elena, itong si Mang Ricardo, medyo isip bata pa yan. Ikaw na ang bahalang maging asawa at kaibigan niya. Gabayan mo siya para sa akin, ha? Mula ngayon, anak na rin kita. Napaiyak ako sa tuwa at nangako sa sarili na mamahalin ko ang pamilyang ito tulad ng sarili kong kadugo. Ang mga unang taon ng aming pagsasama ay tunay na matamis. Nakatira kami sa isang maliit na inuupahang apartment pero laging puno ng tawanan. Nagpasya akong huwag nang mamasukan sa ibang kumpanya. Gamit ang maliit na puhunang ibinigay ng aking mga magulang bilang dote, nagbukas ako ng isang maliit na aesthetic clinic na dalubhasa sa herbal skincare. Iyon ang aking hilig at gusto kong gawin itong karera. Buong suporta si Mang Ricardo. Sabi niya, gawin mo kung ano ang gusto mo. Ako na ang bahala sa iba. Pero hindi laging madali ang buhay. Sa simula, maraming pagsubok ang aking klinika, habang ang trabaho niya ay hindi rin gaanong maganda. May mga pagkakataong ilang daang piso na lang ang natitira sa aming bulsa para sa isang linggo. Pero hindi kami sumuko. Nagpupuyat ako, personal na nagsasaliksik ng mga produkto at nag-aasikaso ng mga kliyente. Siya naman, pagkatapos ng trabaho, tinutulungan akong mamigay ng flyers at maglinis. Sa mga panahong iyon ng paghihirap, lalong tumibay ang aming pag-ibig. Akala ko, basta't kasama ko siya, malalampasan ko ang anumang pagsubok. At hindi nga nagtagal, pinagpala kami. Sumikat ang aking klinika. Dumarami ang mga kliyente. Mula sa isang maliit na pwesto, lumawak ito at naging isang chain ng 3 malalaking klinika sa lungsod. Nagsimulang umunlad ang aming kabuhayan. Ang unang ginawa ko ay hindi para sa sarili ko. Bumili ako ng isang mansyon sa isang bagong subdivision. Isang maluwag na bahay na may hardin para maging komportable ang aking mga biyenan tuwing bibisita sila. Hindi ako nag-atubiling ilagay ang bahay sa pangalan naming dalawa. Naisip kong ito ay bunga ng aming pinagsamang pagsisikap. Ibinili ko si Mang Ricardo ng isang mamahaling sasakyan para hindi na siya mahirapan sa pag-commute. Binihisan ko si Aling Sol ng mga alahas na diamante at mga designer bag na dati ay tinitingnan lang niya sa mga magasin. Tinulungan ko ang aking hipag na makakuha ng matatag na trabaho sa kumpanya ng aking kaibigan. Ginawa ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan dahil para sa akin, sila ang aking pamilya. Si Mang Ricardo, dahil sa matatag na suportang pinansyal mula sa akin, ay mabilis ding umangat sa trabaho. Na-promote siya bilang marketing director. Naging isang matagumpay at makisig na lalaki. Naging mas abala siya, pero ang pagmamahal niya sa akin ay tila hindi nagbago. Tinatawagan pa rin niya ako tuwing tanghali, binibigyan ng mga sorpresang regalo, at bumubulong ng matatamis na salita tuwing gabi. Lagi niyang sinasabi, ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa iyo. Ikaw ang pinakadakilang babae sa buhay ko. Nalunod ako sa mga salitang iyon. Ipinagmalaki ko ang aking sarili, hindi lang dahil sa tagumpay sa karera, kundi dahil mayroon akong asawang labis na nagmamahal at isang pamilyang nagpapahalaga sa akin. Akala ko, ako ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hindi ko alam na lahat pala ay isang ilusyon. Nasa likod ko, ang asawang pinagkakatiwalaan ko ng lubos, ay ginagamit ang karangyaang ibinigay ko para bumuo ng ibang mundo. Isang makasalanang mundo kung saan ako ay isang malabong anino lamang. At hindi ko rin alam na ang desisyon kong kumuha ng katulong, dahil sa awa sa kanyang pagod, ay ang mismong pagbubukas ng pinto para sa ahas na sisira sa aming tahanan. Nagpatuloy ang aming buhay sa peking kaligayahang iyon. Ang aking mga klinika ay lalong lumago. Ang trabaho ni Mang Ricardo ay lalo ring naging abala. Madalas siyang mag-out of town at kailangang makipagkita sa mahahalagang kliyente hanggang gabi. Lubos ko itong naiintindihan. Alam ko ang pressure ng isang lalaki sa mataas na posisyon. Tahimik lang akong nasa likod niya. Inaasikaso ang kanyang pagkain at pagtulog.
Nakikita kong pagod siya pag-uwi mula sa trabaho at kailangan pa niyang maglaba at mamalansan ng kanyang mga damit. Naawa ako. Kinausap ko siya, mahal, kumuha na kaya tayo ng kasambahay? Nakikita kong pagod ka na masyado nitong mga nakaraang araw. Kung may katulong tayo, magkakaroon ka ng mas maraming oras para magpahinga. Noong una ay tumanggi si Mang Ricardo. Hinawakan niya ang aking kamay. Puno ng damdamin ang boses. Huwag na mahal. Kaya ko naman. Ayokong may ibang tao sa bahay, baka mawala ang privacy nating mag-asawa. Nang marinig ko iyon, lalo akong napamahal sa kanya. Ngunit pagkatapos ng ilang beses kong pamimilit na sinasabing abala rin ako at walang sapat na oras para asikasuhin siya, ay ubos kaya siyang pumayag. Sige na nga, pagbibigyan kita. Pero kailangan nating humanap ng mapagkakatiwalaan at mabait, ha? Ayoko sa mga tsismosa at pakialamera. At doon pumasok si Fee. Inirekomenda siya ng isang malayong kamag-anak ni Aling Sol. Sa unang pagkikita namin, maganda agad ang naging impresyon ko sa kanya. Nasa 20 anyos pa lang siya. May hugis pusong mukha, malalaki at bilugang mga mata na laging may bahid ng hiya at takot. Ulila na po yan sa ama. Ang nanay naman ay laging may sakit. Marami pa siyang maliliit na kapatid na nag-aaral, kaya kinailangan niyang huminto sa pag-aaral para magtrabaho dito sa Maynila, kwento ng kamag-anak. Naawa ako. Tiningnan ko ang payat at maputlang dalaga. Suot ang luma at kupas na damit at hindi ko maiwasang makaramdam ng habag. Agad kong tinanggap si Faye na maisahod na mas mataas pa sa mga ibang kasambahay. Itinuring ko siyang parang kapatid. Ibinili ko siya ng mga bagong damit at lahat ng personal na pangangailangan. Sinabi ko sa kanya, ituring mo itong bahay mo, Faye. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahihiya. Nagpakita si Faye bilang isang napakasipag at marunong na kasambahay. Ginagawa niya ang lahat mula sa paglilinis, pagluluto, hanggang sa paglalaban ng perpekto. Masarap siyang magluto. Laging alam kung paano ibahin ang mga putahe para umayon sa aming panlasa. Tahimik lang siya. Laging ginagawa ang kanyang trabaho at hindi nakikialam sa usapan ng mag-asawa. Nasiyahan ako. Iniisip na hanap ko na ang tamang tao. Noong unang panahon, tila hindi komportable si Mang Ricardo. Ngunit dahan-dahan din siyang naging palagay. Pinuri niya ang luto ni Faye, ang kanyang kasipagan. Tuwing bibisita si Aling Sol, lagi niyang sinasabi ay ang batang yan mahusay, mabilis, malinis at mabait pa. Talagang magaling pumili itong si Aling Elena. Hindi ko alam na sa likod ng inosente at kaawa-awang anyo na iyon ay isang tusong pagkalkula. Hindi ko alam na ang kabutihan ko ay ginamit bilang isang kasangkapan. Isang tiket para makapasok siya sa aking bahay at unti-unting agawin ang lahat ng sa akin. Ang mga unang senyales ay napakaliit kaya't binaliwala ko lang. Minsan, pag uwi ko galing sa isang business trip, nakita ko ang isang florera ng puting lili. Ang bulaklak na allergic ako. Tinanong ko at si Fee ay nag-alangang sumagot, ay, ma'am, nakita ko po kasing maganda kaya binili ko. Pasensya na po. Hindi ko po alam na allergic kayo. Agad namang ipinagtanggol siya ni Mang Ricardo, hayaan mo na mahal. Hindi naman niya alam. Mabuti naman ang intensyon niya. Huwag mo nang pagalitan. Ganoon din ang naisip ko. Isang pagkakamali lang. Hindi ko alam na iyon pala ay isang pagsubok. Isang lihim na probokasyon. May mga pagkakataon ding nahuli ko si Faye na nakasuot ng mga sando na hapit sa katawan at maikling shorts habang naglilinis. Kapag nakikita niya ako, dali-dali siyang naglalagay ng jacket na may itsurang puno ng pagsisisi. Sorry po, ma'am. Basa po lahat ng damit ko. Saglit lang po ito. Muli na namang pumanig si Mang Ricardo, ang init-init kaya. Hayaan mo na siyang magsuot ng ganyan para presko. Masyado ka namang strikta. 3 lang naman tayo dito.
Sino bang titingin? Muli akong nanahimik. Sinisi ko ang sarili ko. Baka masyado na akong mahigpit, masyadong mapaghinala. Patuloy na lumipas ang panahon at ang mga maliliit na senyales na binaliwala ko noon ay dahan-dahang naging malinaw. Hindi na ako makapagbulag-bulagan. Nagsimula ang lahat sa mga bagay na tila walang kinalaman. Si Mang Ricardo ay nagsimulang maging sobrang partikular sa kanyang itsura. Bumili siya ng maraming bagong damit, gumamit ng mas mamahaling pabango, at gumugol ng mas maraming oras sa harap ng salamin tuwing umaga. Nang tanungin ko, ngingiti lang siya. Kailangan kong alagaan ang imahe ko, mahal. Ang asawa ko kaya ay isang malaking boss. Napakatamis ng paliwanag, pero may naramdaman akong mali. Nagbabago siya, hindi para sa akin, kundi para sa iba. May mga gabi ring sinasabi niyang may kliyente siyang kakausapin, pero umuuwi siyang walang amoy alak. Tanging amoy lang ng sarili niyang pabango. Nagsimula rin siyang magkaroon ng mga lihim na tawag sa telepono. Madalas siyang lumabas sa balkonahe, isinasara ang salaming pinto para makipag-usap. Kapag lalapit ako, bigla niyang ibababa ang tawag. Tungkol lang sa trabaho, mahal. Walang anuman. Ang kanyang mga lihim ay labis na nakakabagabag sa akin. Nagsimula kaming magkaroon ng maliliit na pagtatalo, mga tensyonadong katahimikan. Hindi na kasing init ng dati ang aming tahanan. At isang gabi, natagpuan ko ang unang ebidensya. Isang ebidensyang hindi maikakaila. Habang inaayos ko ang kanyang maruruming damit para ilagay sa washing machine, natuklasan ko ang isang bahid ng matingkad na pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang puting polo. Para bang may pumiga sa puso ko. Sigurado akong hindi iyon sa akin. Iba ang kulay ng lipstick na ginagamit ko at hindi ko ugaling mag-iwan ng marka sa damit ng asawa ko. Natigilan ako sa banyo, hawak ang polo. Pakiramdam ko'y hawak ko ang isang kutsilyong sumaksak sa akin. Hindi ako agad nag-iskandalo. Pinilit kong manatiling kalmado. Itinabi ko ang damit. Naghintay hanggang matapos maligo si Mang Ricardo. Nang lumabas siya na may tuwalya sa baywang, itinaas ko ang polo, pinipilit na huwag manginig ang boses. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ito? Tiningnan ni Mang Ricardo ang mansa ng lipstick at bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang nakabawi ng kahinahunan at natural na tumawa. Ah, ito ba? Siguro noong kumain kami kasama ang mga kliyente. Yung sekretarya nila, lasing na lasing. Noong nag-cheers kami, aksidenteng dumikit. Maliit na bagay lang, mahal. Kung ano-ano na namang iniisip mo. Lumapit siya para yakapin ako, ngunit umatras ako. Malamig na nakatitig sa kanya. Aksidente lang. Sigurado ka? Naman, sabi niya, puno ng kumpiyansa. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sa loob ng 10 taon, nagsinungaling na ba ako sa iyo kahit minsan? Ang tanong niya ay parang isang kutsilyong lalong nagpalala sa aking sugat. Sa loob ng 10 taon, bulag akong naniwala sa kanya. Ngunit ang tiwalang iyon ngayon ang nagparamdam sa akin na isa akong tanga. Sige, hindi na ako makikipagtalo. Kung ganoon, ako na mismo ang maglalaban nito para luminis. Sabi ko at tumalikod. Iniwan siyang tulala sa silid. Ngunit hindi ko nilabhan ang damit na iyon. Maingat ko itong inilagay sa isang bag at itinago sa aparador. Iyon ang magiging unang ebidensya. Mula ng gabing iyon, hindi na ako ang dating inosenteng Aling Elena. Nagsimula ako ng sarili kong imbestigasyon. Isang tahimik at masakit na imbestigasyon. Nagsimula akong bigyang pansin ang lahat. Ang schedule ni Mang Ricardo. Itinala ko ang mga pagkakataong sinabi niyang may business trip siya. Ang mga gabing umuuwi siya ng late. Binantayan ko ang mga gastusin sa aming joint account. Natuklasan ko ang mga hindi pangkaraniwang cash withdrawal, mga bayad sa mga lugar na hindi niya kailanman nabanggit sa akin. Nagsimula ko ring obserbahan si Fee.
Nakikita ko siyang palihim na gumagamit ng cellphone habang nagtatrabaho. Minsan, hindi sinasadyang napadaan ako sa kanyang kwarto. Nakita ko siyang yakap-yakap ang isang malaking teddy bear. Ang mismong teddy bear na nakita kong dinala ni Mang Ricardo sa bahay ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niyang regalo iyon para sa anak ng kanyang boss. Isa na namang kasinungalingan. Ang aking biyenan, si Aling Sol, ay nagpakita rin ng mga kakaibang kilos. Mas madalas siyang dumalaw, hindi para sa akin, kundi para makipag-usap kay Faye. Madalas silang nagbubulungan sa kusina. Kapag darating ako, bigla silang tatahimik at mag-iiba ng usapan. Madalas din siyang magbigay ng regalo kay Faye. Minsan ay isang cute na hair clip. Minsan naman ay isang kahon ng skin cream. Mas mabuti pa ang trato niya kay Faye kaysa sa akin. Pakiramdam ko, may isang lihim na alyansang nabubuo sa loob mismo ng aking tahanan at ako ay unti-unting itinataboy. Ang pagdududa, kalungkutan at pakiramdam ng pagtataksil ay unti-unting umuubos sa aking kaluluwa. Naging mas tahimik ako, hindi na pala salita. Nang mapansin ito ni Mang Ricardo, nagkunwari siyang nag-aalala. Anong problema mo nitong mga nakaraang araw? Mukha kang pagod at malungkot palagi. Kung may problema, sabihin mo sa akin. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang mapagmalasakit na asawa, habang siya mismo ang sanhi ng lahat ng aking pagdurusa. Umiti lang ako ng mapait at umiling. Wala ito. Medyo marami lang trabaho. Hindi ko masabi ang katotohanan. Wala pa akong sapat na ebidensya. Kung mag-iiskandalo ako ngayon, itatanggi nila ang lahat, at ako ang lalabas na isang selosang asawa na may malikot na imahinasyon. Kailangan kong maghintay. Mangalap ng mas maraming ebidensya. Kailangan kong makahanap ng isang matibay na pruweba, isang hindi maikakailang ebidensya, para mabunyag ang tunay na kulay nilang lahat. Hindi ko alam na ang susunod kong desisyon, isang desisyong tila moderno at matalino, ang siyang magdadala sa akin sa pinakakilakilabot na katotohanan. Minsan, sa mga gabing mag-isa ako, naiisip ko, kung kayo kaya ang nasa sitwasyon ko noon, paano ninyo haharapin ang ganitong mga katanungan sa puso? Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin, kung anong payo ang maibibigay ninyo, o kung may kapareho kayong karanasan. Ang manirahan sa iisang bubong kasama ang mga taong pinaghihinalaan mong niloloko ka ay isang uri ng pagpapahirap. Bawat araw na lumilipas, kailangan kong magsuot ng maskara. Magpanggap na masaya, magpanggap na nagtitiwala, habang ang puso ko ay pinipiga sa sakit at pagdududa. Alam kong hindi ako maaaring mabuhay ng ganito magpakailanman. Kailangan kong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. At isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Mga kamera. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, walang mas epektibong makapagtatago ng katotohanan kaysa sa mga elektronikong mata na hindi natutulog. Ginamit kong dahilan ang seguridad ng bahay. Imininungkahi ko kay Mang Ricardo na magpakabit kami ng key system. Marahil dahil ayaw niyang magmukhang kahina-hinala, agad siyang pumayag. Magandang ideya yan, mahal. Medyo delikado na rin ang panahon ngayon. Magpakabit tayo para panatag ang loob natin. Nagpakita pa siya ng sigasig, personal na tumawag sa isang installation company. Ngunit naunahan ko na siya. Sinabi kong may kaibigan akong nagtatrabaho sa larang iyon na maaaring magkabit sa mas mababang presyo at masisiguro ang aming privacy. Siyempre, isa lang itong dahilan. Personal akong nagsaliksik at pumili ng isang uri ng napakaliit na hidden camera na maaaring ikubli ng perpekto at direktang konektado sa aking cellphone. Nang araw na iyon, nag-leave ako sa trabaho. Sinabing para bantayan ang pagkakabit. Pinakabit ko sa tekniko ang mga karaniwang kamera sa mga halatang lugar tulad ng gate, hardin at sala. Ngunit kasabay nito, lihim kong ikinabit ang mga micro-camera sa mga lugar na sa tingin ko ay pinakasensitibo. Isa sa loob ng isang orasan sa sala na nakaharap sa sofa.
Isa pa na nakakubli bilang isang phone charger sa opisina ni Mang Ricardo. At ang huli, inilagay ko sa isang tagong sulok sa kusina. Hindi ako naglakas loob na maglagay sa aming silid-tulugan. Marahil, isang bahagi sa akin ay takot pa ring harapin ang pinakamasamang posibleng tanawin. Sa mga unang araw, tila normal ang lahat. Sa screen ng aking telepono, nakikita ko lang ang pang-araw-araw na gawain. Masipag pa rin si Fee sa trabaho at si Mang Ricardo ay pumapasok at umuuwi sa tamang oras. May mga sandaling tinanong ko ang sarili ko kung baka nga masyado na akong mapaghinala. Ngunit isang Miyerkules ng hapon, habang nasa opisina ako, isang motion alert mula sa kamera sa sala ang dumating sa aking telepono. Binuksan ko ito. Nakauwi si Mang Ricardo ng mas maaga kaysa karaniwan. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang mahalagang pulong hanggang gabi. Isa na namang kasinungalingan. Pumasok siya sa bahay, tumingin sa paligid at dumiretso sa kusina kung saan naghahanda ng hapunan si Fee. Lumipat ako sa kamera ng kusina. At doon nakita ko. Lumapit si Mang Ricardo mula sa likuran. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Fee at niyakap siya. Hindi pumalag si Fee. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Mang Ricardo habang tumatawa ng mahina. Nagbulungan sila. Pagkatapos, yumuko si Mang Ricardo at hinalikan ang batok niya. Ang kanyang mga kamay ay hindi na lang sa baywang. Nagsimula na itong gumapang pababa. Kumulo ang dugo ko. Kinagat ko ng mariin ang aking labi para hindi sumigaw sa loob ng opisina. Kaya malinaw na. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Isang maruming katotohanan na nagaganap sa loob mismo ng aking tahanan. Gusto ko nang sumugod pa uwi. Hulihin sila. Pero pinigilan ako ng aking isip. Hindi pa sapat ang ebidensyang ito. Maaari nilang itanggi, sabihing nagbibiruan lang sila. Kailangan ko ng mas matibay. Pinatay ko ang screen. Sinubukang mag-focus sa trabaho. Ngunit ang isip ko ay gulong-gulo. Sa telepono, halos hindi ko na mahawakan ng maayos ang cellphone ko. Nabasag ito tulad ng puso ko sa sandaling iyon. Umasa ako, isang maliit na pag-asa, na baka mayroon siyang kahit kaunting konsensya, kahit man lang sa araw na ito. Pero wala. Pinatunayan niyang wala akong halaga sa kanya. Nagsimulang tumulo ang aking mga luha. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming araw na pagpipigil, hinayaan kong umiyak. Napaupo ako sa sahig ng kusina, niyakap ang aking mga tuhod at humagulgol. Umiyak ako para sa aking katangahan. Para sa 10 taon ng kabataan na nasayang. Pero hindi ako nagtagal sa pag-iyak. Isang doorbell ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha. Huminga ng malalim para kumalma. Tiningnan ko ang monitor ng seguridad. Isang flower delivery. Naalala kong nag-order ako ng isang bouquet ng lavender. Ang bulaklak ng paghihintay at katapatan. Anong laking kabalintunaan. Binuksan ko ang pinto, kinuha ang bulaklak. Ngunit nang isasara ko na sana ang pinto, natigilan ako. Mula sa dulo ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng nakaputing bestida, nakatayo, hawak ang cellphone at nakatingin sa direksyon ng aming bahay. Si Fee. Bakit siya narito? Hindi ba't sinabi niyang umuwi siya sa probinsya? Isang nakakatakot na ideya ang sumagi sa aking isipan. Posible kaya? Hindi nag-meeting si Mang Ricardo. Posible kayang nasa malapit lang siya kasama si Fee at ang tawag kanina ay isang palabas lang. Dali-dali akong bumalik sa loob. Binuksan ang camera API sa aking tablet. Mabilis kong sinuri ang mga kamera. Gate, wala. Sala, opisina, wala rin. Kumakabog ang aking dibdib. Baka nagkamali lang ako. Ngunit nang papatayin ko na sana ang API, isang ideya ang pumasok sa isip ko.
Wala akong kamera sa aming silid-tulugan. Ngunit mayroon akong isa sa pasilyo ng ikalawang palapag sa tapat mismo ng pinto ng master's bedroom. Nanginginig kong pinindot iyon. Lumitaw ang imahe. Walang tao sa pasilyo at sarado ang pinto ng kwarto. Ngunit pinakatitigan ko ito. May mali. Sa ilalim ng siwang ng pinto, may malabong liwanag na nagmumula sa loob. At mahina kong narinig, sa pamamagitan ng sensitibong mikropono ng kamera, ang tunog ng musika. Isang malamyos na jazz. Ang paboritong musika ni Mang Ricardo. Nasa bahay siya. Nagsinungaling siya sa akin. Umuwi siya, hindi para sorpresahin ako, kundi para sorpresahin ang ibang babae. Ginawa niyang tagpuan nila ang aming anibersaryo sa loob mismo ng aming tahanan. Ang galit sa loob ko ay sumiklab ng husto. Tinupok ang lahat ng sakit at kahinaan. Hindi na ako makapag-isip. Ang alam ko lang, hindi ko sila hahayaang maging masaya. Pinatay ko ang tablet at lumabas ng bahay. Hindi ako agad babalik. Bibigyan ko sila ng sapat na oras para magpakasaya sa kanilang salo-salo. Nagmaneho ako papunta sa isang kalapit na coffee shop. Umorder ng isang tasang itim na kape. Walang asukal. Mapait. Umupo ako doon. Pinapanood ang paglipas ng bawat minuto. Naghintay ako. Naghintay ako hanggang dumilim. Naghintay ako hanggang sa sigurado akong nasa kasukdulan na sila ng kanilang kaligayahan. At nang tumunog ang ikapito ng gabi sa orasan, tumayo ako. Alam kong oras na para bumalik. Oras na para matapos ang kanilang dula, at ngayon palang magsisimula ang akin. Hindi ko alam na ang tanawing masasaksihan ko ay mas kasuklam-suklam at mas walang hiya pa kaysa sa pinakamadilim kong imahinasyon. Nagmaneho ako pauwi sa isang nakakakilabot na katahimikan. Ang pamilyar na daan ay tila walang katapusan. Bawat poste ng ilaw na madaanan ko, lalong nanlalamig ang aking puso. Wala na akong nararamdamang sakit. Ang pakiramdam ngayon ay parang pamamanhid. Isang mapait na pagtanggap na tapos na talaga ang lahat. Mayroon na lang akong iisang layunin, pagbayaran sila sa kanilang kalapastangan. Huminto ang sasakyan sa garahe. Nakabukas ang mga ilaw sa loob ng bahay, ngunit sarado ang mga kortina. Ang kanilang pilit na pagtatakip ay lalo lang nagpatawa sa akin. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi ko dala ang alak o ang mga pagkaing inihanda ko. Dala ko lang ang aking cellphone. Ang tanging sandata ko sa sandaling ito. Ginamit ko ang aking sariling susi. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Tahimik pa rin ang bahay, ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang patibong na naghihintay sa biktima. Walang tao sa sala. Ang romantikong hapagkainan na inayos ko ay naroon pa rin, ngunit mukha itong nalulumbay at nag-iisa. Ang malamyos na jazz ay umaalingaw pa rin mula sa ikalawang palapag. Hindi ako agad umakyat. Inikot ko muna ang unang palapag na parang isang reyna na huling sinusuri ang kanyang teritoryo. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Mga bagay na personal kong pinili at inayos. Ngunit hindi na sila para sa akin. Dinungisan na sila ng kasinungalingan. Nang dumaan ako sa master's bathroom sa unang palapag, muling kumabog ng mabilis ang aking puso. Ang pinto ay hindi sarado. Bahagyang nakaawang lang, at mula sa loob, hindi lang musika ang naririnig, kundi iba pang mga tunog, agos ng tubig, tawanan, bulungan. Para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumiga sa aking puso. Posible kaya? Hindi sila nasa kwarto. Posible kayang nangaha sila? Isang masamang kuryosidad ang nag-udyok sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay maingat, pinipigil ang hininga. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw, isang tanawin na mas masuklam-suklam pa sa aking imahinasyon ang bumungad sa akin. Sa loob ng malaking jacuzzi na hugis puso.
Ang mismong bathtub na pinili ko para sa aming mga sandali ng pagre-relax. Naroon sina Mang Ricardo at Fee. Pareho silang hubad, nakababad sa maligamam na tubig na puno ng bula. Sa paligid ng bathtub, nakakalat ang mga talulot ng rosas, at may ilang mga kandilang nasusunog, lumilikha ng isang napakaromantikong kapaligiran. Nakasandal si Mang Ricardo, habang si Fee ay nakaupo sa kandungan niya, nakatalikod at nakasandal sa kanyang dibdib. Ang mga kamay ni Mang Ricardo ay walang tigil na gumagapang sa katawan ni Fee. Nagtatawanan sila, nagbubulungan, nagpapalitan ng mga basang halik sa loob mismo ng aking bathtub, aking bahay, sa mismong araw ng aming ika-10 anibersaryo. Wala na akong naramdaman. Walang sakit, walang galit, walang puot. Tanging isang walang katapusang pandidiri. Pakiramdam ko, may libo-libong insekto na gumagapang sa loob ng aking dibdib. Nagkamali ako. Minaliit ko ang kanilang kawalang hiyaan. Hindi lang nila ako pinagtaksilan. Tahasan nila akong iniinsulto sa pinakamalupit na paraan. Ginawa nilang maruming pugad ng kalaswaan ang pinakasagradong lugar para sa aming mag-asawa. Tahimik akong umatras. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyon na umabot na sa sukdulan. Hindi ako papasok. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang makita akong sumisigaw, makita akong nagdurusa. Hindi. Bibigyan ko sila ng isang mas espesyal na salo-salo. Dahan-dahan akong tumalikod. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Pumasok sa kanilang mga kwarto. Ginawa ko eksakto ang binalak ko. Kinuha ko ang lahat ng kanilang damit mula sa aparador, sa kama, sa laundry basket. Wala akong itinira, kahit ang maruruming damit panloob. Kinuha ko ang kanilang mga cellphone, pitaka, at susi ng sasakyan. Dinala ko ang lahat sa bodega at nilock ng mahigpit. Pagkatapos, bumalik ako sa pasilyo ng unang palapag. Ang kanilang tawanan ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw. Lumapit ako. Dahan-dahang isinara ang pinto ng banyo. Isang tuyong tik-click ang narinig. Kinuha ko ang susi mula sa aking bag, isinuksok sa siradura. Isang matalas na i-click at ang pinto ay nakalock na mula sa labas. Pagkatapos, mahinahon akong naglakad papunta sa sala at umupo sa sofa. Kinuha ko ang aking cellphone, binuksan ang messenger at hinanap ang group chat na Pamilya Garcia Giz. Huminga ako ng malalim at nag-type. Ang boses ng mensahe ay masaya pa rin, ngunit bawat salita ay puno ng kamandag. Hello po sa lahat. May malaki po akong sorpresa. Ngayong gabi po, may espesyal na anniversary party sa bahay. Buong puso ko po kayong inaanyayahan na pumunta ngayon din para makisaya. Magkakaroon po ng isang napaka-espesyal na underwater performance na tinitiyak kong hinding-hindi nyo malilimutan. Pinindot ko ang key send. Isang tunog ang narinig. Inilapag ko ang cellphone. Sa aking pandinig, tumigil na ang jazz music. Napalitan ito ng malalakas na kalampag at mga sigaw ng pagkasindak mula sa banyo. Sino yan? Sinong nag-lock ng pinto? Aling Elena, ikaw ba yan? Buksan mo to. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang aking sorpresang salo-salo ay ngayon pa lang talaga magsisimula. At hindi na ako makapaghintay na makita ang mga mukha ng aking mga panauhing pandangal kapag nasaksihan na nila ang palabas na ito. Ang oras, pagkatapos kong isend ang mensahe, ay tila napakabagal. Bawat segundo ay parang isang siglo. Sa loob ng banyo, ang kalampag sa pinto ay lalong lumalakas. Nagwawala. Ang mga sigaw ni Mang Ricardo at Fee ay nagsalitaan mula sa pagtataka, galit, hanggang sa pagkasindak at takot. Aling Elena, alam kong nandyan ka lang. Buksan mo to. Tigilan mo na tong kalokohan mo. Ate Aling Elena, parang awan niyo na po. Buksan niyo po ang pinto. Takot na po ako. Nanatili akong nakaupo sa sofa. Nakakross ang mga braso at binti.
Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang symphony ng kanilang desperasyon. Ito ang tunog na gusto kong marinig. Ito ang unang kabayaran sa kanilang ginawa. Hindi ako sumagot. Ang aking katahimikan ang pinakamalupit na parusa. Habang sila'y sumisigaw, lalo lang nilang ipinapakita ang kanilang kahinaan at pagkakasala. Mga 20 minuto ang lumipas. Nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono. Sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula sa pamilya Garcia. Anong party yan, Hisha, at biglaan? Mensahe mula sa isang tiyahin. May magandang balita ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ng bunsong tiyuhin. Papunta na kami. Antayin niyo kami. At ang pinakahihintay ko ay nagsalita na rin. Ang aking biyenan, si Aling Sol. Naku, ang batang ito. Ang daming pakulo. Kumakain pa kami ng tatay mo. Sige na, tatawagan ko na rin ang iba para sabay-sabay na kaming pumunta. Napangiti ako. Lahat ay naaayon sa plano. Siya, na may pagkamayabang at mahilig sa kasiyahan, ay tiyak na hindi papalampasin ang anumang party. Lalo na kung ang nag-organisa ay ang manugang na gusto na niyang paalisin. Isasama niya ang lahat. Gagawing isang hindi malilimutang kaganapan para sa buong angkan ang aking salo-salo. Tulad ng inaasahan ko, wala pang kalahating oras. Tumunog na ang doorbell. Dumating na ang mga unang bisita. Tiningnan ko sa monitor ang pamilya ng bunsong kapatid na babae ni Mang Ricardo, kasama ang 2 maliliit na anak. Huminga ako ng malalim. Nagsuot ng pinakakalmadong ekspresyon at binuksan ang pinto. Hello, tita, tito. Pasok kayo. Ngumiti ako. Isang perpektong ngiti. Ate Aling Elena, anong meron? At ang bilis naman? Tanong ng hipag ko habang pumapasok. Hindi naman mukhang may party. Espesyal kasing party ito, sis. Magsisimula pa lang, sagot ko. Puno ng pahiwatig. Maupo muna kayo. Sakto namang lumakas muli ang kalampag at sigaw mula sa banyo. Tulong! May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto. Nagulat ang mag-asawa at nagkatinginan. Ano yung ingay na iyon, ate? Tanong ng bayaw ko, naguguluhan. Baka dihilang, kaswal kong sagot at pumunta sa kusina para kumuha ng mainom. Action movie siguro. Mahilig manood ng ganyan si Mang Ricardo ngayon. Tila hindi sila kumbinsido. Ngunit dahil sa kalmado kong kilos, hindi na sila nagtanong pa. Sunod-sunod nang dumating ang iba pang mga bisita. Ang bahay ay naging maingay. Lahat ay nagtatanong tungkol sa biglaang party, at lahat ay nakakarinig sa papalakas na desperadong mga tunog mula sa banyo. Diyos ko, may tao ba dyan? Tulungan niyo kami. Nakulong kami. Ang boses ni Fee ay paos na. Aling Elena, demonyo ka. Buksan mo to. Sigaw ni Mang Ricardo. Hindi na maaaring magkunwari ang mga nasa sala na walang naririnig. Tumingin sila sa akin pagkatapos ay sa isa't isa. Nagsimula na ang bulungan. Anong nangyayari? Parang boses ni Mang Ricardo at ng katulong. Bakit sila nandoon? At bakit ang kalmado ni Ate Aling Elena? Nanatili akong tahimik. Ang aking nakakatakot na kahinahunan ay lalong nagpatindi sa kakaibang tensyon sa silid. At dumating na ang mga pangunahing tauhan. Ang aking mga biyenan. Pumasok si Aling Sol na may masayang mukha. Kasunod ang aking biyenang lalaki, si Mang Ben, anong party ito? At ang ingay. Hindi niya natapos ang sasabihin nang mapansin niya ang kakaibang kapaligiran at higit sa lahat, ang sigaw ng kanyang paboritong anak, si Mang Ricardo. Anak! Nasaan ka? Gulat niyang tawag. Ma! Tulungan niyo ako. Kinulong ako ng demonyong iyan dito. Sigaw ni Mang Ricardo mula sa loob na parang nakakita ng kaligtasan.
lahat ng mata ay napunta sa akin. Sumugod si Aling Sol. Nag-aapoy ang mga mata. Ikaw, anong ginawa mo sa anak ko? Buksan mo iyan ngayon din. Itinaas niya ang kamay para sampalin ako, ngunit umatras ako. Kalma lang po, ma'am. Ang anak niyo po ay abala sa pagtatanghal para sa party. Maupo po muna kayo at ang lahat. Ang pinakamagandang bahagi ay paparating pa lang. Ikaw, halos hindi na siya makapagsalita sa galit. Humihingal siya. Lumapit ang aking biyenang lalaki, si Mang Ben madilim ang mukha. Aling Elena, sumusobra ka na. Buksan mo ang pinto. Hindi po ako sumusobra, tatay, sagot ko. Hindi nagbabago ang tono. Ang sumusobra po ay ang anak ninyo. At sa tingin ko, oras na para malaman ng lahat ang tunay niyang pagkatao. Humarap ako sa lahat. Mga tita, tito, salamat po sa pagdating. Ang palabas na ipinangako ko ay magsisimula na. Gusto ko lang po magtanong. Gusto niyo po bang malaman kung ano ang regalong ibinigay sa akin ng aking asawa para sa aming ika-10 anibersaryo? Ang tanong ko ay nagpatahimik sa lahat. At alam ko, ang pinto ng banyong iyon ay malapit ng maging isang entabladong hinding-hindi nila malilimutan. Ang tanong ko ay nanatiling nakabitin sa mabigat na katahimikan. Lahat ay nakatingin sa akin. Pagkatapos ay sa pinto ng banyong patuloy na nanginginig. Ang mga sigaw ay humina na. Napalitan ng halo-halong pagmamakaawa at pagmumura. Alam nilang hindi ito isang biro. Isang tunay na dula ang malapit ng magsimula. Si Aling Sol, pagkatapos ng unang bugso ng galit, ay tila may nahulaan na. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi na siya sumisigaw. Tinitingnan na lang niya ako nang may pinaghalong galit at takot. Alam niyang hindi malinis ang kanyang anak. Ngunit marahil ay hindi niya inakala na gagawin ko ang isang bagay na ganito kalaki. Aling Elena, nagsalita si Mang Ben, ang kanyang boses ay malalim at pilit. Sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Ulitin ko, buksan mo ang pinto. Ang problema ng pamilya ay hindi dapat nakikita ng iba. Sinisira mo ang pangalan ng buong angkan. Pangalan po, humarap ako sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking labi. Tatay, ang sumisira po sa pangalan ng angkan ay hindi ako. Ako lang po ang nag-aalis ng maruming kurtina para makita ng lahat ang katotohanang nakatago sa likod nito. Bilang mga kamag-anak, karapatan po ninyong malaman kung anong klaseng tao talaga ang pamangkin at pinsan na ipinagmamalaki ninyo. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Mahinahon akong lumapit sa pinto ng banyo. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob, ngunit hindi ko agad binuksan. Muli kong tiningnan ang mga tensyonadong mukha sa sala. Handa na po ba kayong manood ng palabas? Tanong ko. Ang boses ko ay matamis pa rin, ngunit maihalong kalupitan. Walang sumagot. Hinihintay lang nila. Nakikita ko ang kuryosidad na maihalong takot sa kanilang mga mata. Kung ganoon, kung handa na kayo, sabi ko, at dahan-dahang isinuksok ang susi sa seradura. Ang tunog ng metal ay tumunog ng matalas sa katahimikan. Sa loob, nang narinig ang tunog ng susi, tila nabuhayan ng pag-asa sina Mang Ricardo at Fe. Tumigil sila sa pagkalampag. Binubuksan na. Binubuksan na. Narinig kong masayang sabi ni Fe. Akala nila tapos na ang kanilang bangungot. Hindi nila alam. Nagsisimula pa lang ito. Dahan-dahan kong inikot ang susi. Hinawakan ko ang doorknob. Huminga ng malalim. At sa harap ng lahat ng kanilang mga kamag-anak, malakas kong hinila ang pinto. Ang unang bumungad sa lahat ay ang malabong singaw ng mainit na tubig. At nang mawala ang singaw, ang entablado ay ganap na nabunyag. Ang jacuzzi na hugis puso ay puno pa rin ng bula at mga sirang talulot ng rosas, halos ubos na ang mga kandila. At sa gitna ng romantikong tanawin na iyon, naroon ang dalawang pangunahing tauhan. Sina Mang Ricardo at Fe.
Parehong ganap na hubad. Nakatayo sila sa loob ng bathtub, nanlamig, tulala. Nang biglang bumukas ang pinto at makita ang 12 mga matang nakatitig sa kanila, natigilan sila na parang mga estatwa. Si Fee ay agad na napaupo. Tinakpan ang kanyang dibdib, sinusubukang itago ang kanyang kahubaran. Ngunit ang kilos na iyon ay lalo lang nagpatingkad sa kanilang kahabag-habag na kalagayan. Si Mang Ricardo naman ay nanigas sa kinatatayuan. Nanlalaki ang mga mata. Nakatingin sa akin, pagkatapos ay sa mga kamag-anak, tulala sa labas. Nakabukas ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Lahat ay natigilan. Ang mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, lahat ay hindi kumikilos. Nakatitig sa hindi kapanipaniwalang tanawin. Narinig nila. Nahulaan nila. Ngunit ang masaksihan ito mismo ay isang napakalaking pagkabigla. Isang panganay na pamangkin, isang lalaking may asawa, ay gumagawa ng ganitong kahalayan kasama ang inosenteng kasambahay sa loob mismo ng kanyang tahanan. At ang katahimikan ay nabasag, hindi ng aking boses, hindi ng dalawang makasalanan, kundi ng isang malakas na sigaw mula kay Aling Sol. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Nanlaki ang mga mata. Pagkatapos ay nanghina at bumagsak sa sahig. Inay! Tita, nagsimula ang kaguluhan. May tumakbo para tulungan si Aling Sol. May naghanap ng first aid. May tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nanatili akong nakatayo sa may pinto. Malamig na nakatingin sa 2 taong nanginginig sa loob ng bathtub. Tiningnan ko si Mang Ricardo, sa kanyang mga matang puno ng kahihiyan, takot at galit. Hindi ako nagsalita. Umisi lang ako. Isang ngiting hindi masusukat ang kalamigan. Ang party ko. Ang palabas mo. Nasiyahan ka ba, mahal kong asawa? At alam ko, ito ay simula pa lang. Ang tunay na bagyo ay ngayon pa lang talaga magsisimula. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, tanging ako lang ang nakatayo, nakatanaw sa mga mata ng mga taong minsang pinagkatiwalaan ko. Para akong nasa gitna ng isang bagyo na ako mismo ang lumikha. Malalim at masakit ang bawat kabanata ng aking kwento. Kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, para bang kasama ko kayo sa paglalakbay na ito, gusto ko lang malaman, narito pa rin ba kayo sa tabi ko? Kung narito pa rin kayo, mangyaring magkomento ng T1 sa ibaba. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking pampatibay loob para sa akin upang maipagpatuloy ang huling kabanata ng aking kwento. Ang bahay ko ay biglang naging isang magulong palengke. Sigawan, iyakan, bulungan, at ang mga daing ni Aling Sol ay naghalo-halo, lumikha ng isang nakabibinging kaguluhan. Hindi naman talaga nahimatay si Aling Sol. Umaarte lang siya, ang papel ng isang nagdurusang ina na nasaktan sa kasalanan ng anak, upang ilihis ang atensyon at makakuha ng awa. Ngunit hindi na epektibo ang kanyang palabas. Maaaring kaawaan siya ng mga tao, ngunit hindi nila mabubura ang maruming imaheng kanilang nasaksihan. Sa gitna ng kaguluhan, ako lang ang nanatiling kalmado. Hindi ako lumapit para tulungan si Aling Sol, at hindi ko pinansin ang mga bulungan. Ang aking mga mata ay nakatutok pa rin sa 2 makasalanan sa banyo. Nanginginig pa rin sila doon. Hindi maglakas loob na lumabas. Wala silang damit. Walang pantakip. Sila ay ganap na nakahiwalay, nakalantad sa paghusga ng lahat. Maya-maya, tila nakabawi na ng kaunting kahinahunan si Mang Ben, sumigaw siya, ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Maghanap kayo ng pantakip at pumasok na kayo sa kwarto. Bumaling siya sa hipag ko, pumunta ka sa kwarto ni Aling Elena. Kumuha ka ng 2 tuwalya para sa kanila. Ang hipag ko, na namumutla pa rin sa gulat, ay mabilis na umakyat. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis niya ang 2 tuwalya sa banyo at mabilis na tumakbo palayo, ayaw nang tumingin pa. Agad na ipinulupot ni Mang Ricardo at Fee ang mga tuwalya sa kanilang mga katawan.
Hiyang-hiya, nakayuko, sinubukan nilang dumaan sa gitna ng mga tao para umakyat sa ikalawang palapag. Bawat hakbang nila ay sinalubong ng mga mapanuring tingin at mapanlibak na bulungan. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Mukhang mabait at desente. Yung katulong, mukhang inosente. Pero grabe pala. Nakatayo lang ako doon. Nakakross ang mga braso. Pinapanood silang tumakas sa kahihiyan. Ito ang presyo na dapat nilang bayaran. Nang mawala na ang dalawa, ang atensyon ay muling napunta sa akin. Si Aling Sol, na inalalayan sa sofa, ay nagsimula na sa kanyang pag-iyak at pagkukwento. Hindi na niya ako minumura. Hinawakan niya ang kamay ng mga tiyahin, kawawa naman ako. Napakawalang kwenta kong ina. Pinalaki ko ang anak ko, ikinasal, tapos gagawa lang siya ng ganitong kahihiyan. At itong manugang ko, imbes na kausapin ang asawa, gumawa pa ng ganitong eksena para ipahiya ang buong pamilya. Ano pang silbi ng buhay ko? Napakagaling niya. Sinusubukan niyang gawing biktima ang kanyang sarili at ang kanyang anak, habang ako ang naging isang malupit na asawa na walang pakialam sa danga ng pamilya. Ilang mga kamag-anak na hindi ako gusto ay nagsimula ng sumang-ayon. Nga, mag-asawa pa rin sila. Dapat pinag-usapan na lang nila. Sobra naman ang ginawa ni Aling Elena. Paano na tayo haharap sa mga kapitbahay niyan? Umisi lang ako. Alam kong ito na ang oras para magsalita. Hindi ko hahayaang baluktutin nila ang katotohanan. Mga pagkakamali mo, Marco. Hindi lang sa akin. At kay Liam. Kundi pati na rin kay Bea. Ang kaibigan kong nagpakasakit para sa akin. Nagpatuloy ako. Ang kumpanya ng interior design ni Bea. Kailangan itong maibalik ang reputasyon. At karapat-dapat siyang makakuha ng mga pinakamagandang kontrata mula sa iyong kumpanya. Hindi ito paghihiganti. Ito ay hustisya. Ito ang paraan para ayusin mo ang lahat ng iyong ginawang mali. Natigilan si Marco. Nakatitig lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata, puno ng luha. Hindi siya nagsalita. Pero alam kong naintindihan niya. Ito ang isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pagbabago. Isang pagsubok sa kanyang pagmamahal. Dahan-dahan tumango siya. Ang kanyang mga mata, ngayon ay may bakas na ng pag-asa, ng pag-unawa, at pagpapakumbaba. Hindi niya ako kailangang sagutin ng salita. Ang kanyang pagtango ay sapat na. Alam ko, naintindihan niya ang lahat ng aking sinabi, ang lahat ng aking hinihingi. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ngumiti ako. Ang ngiting iyon, hindi ngiti ng pagpapatawad, kundi ngiti ng paglaya. Ng paglaya mula sa nakaraan. Ng paglaya mula sa takot. Ng paglaya mula sa lahat ng nagpahirap sa akin. Naramdaman ko ang isang malaking bato na matagal nang nakadagan sa aking dibdib. Bigla itong nabunutan. Ako, si Elena, ay naramdaman na sa wakas, nagkaroon ako ng kontrol sa aking buhay. Hindi na ako isang manika. Hindi na ako isang biktima. Ako na ang gumagawa ng aking sariling desisyon. Ako na ang gumagawa ng aking sariling kinabukasan. Para sa akin. Para kay Liam. At para sa isang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa pera, kundi sa paggalang, pag-unawa at pagmamahal. Mula noon, sinimula ni Marco na tuparin ang kanyang mga pangako. Unti-unti. Hakbang-hakbang. Ang kumpanya ni Bea, dahan-dahang naibalik ang reputasyon. Nakuha niya muli ang mga malalaking kontrata, at sa pagkakataong ito, walang banta, walang pagkontrol. Iyon ang una niyang pinatunayan. Ang aming buhay sa penthouse. Nagbago. Hindi na ito isang ginintuang kulungan. Naging isang tahanan. Ang mga dingding.
Hindi na nagpaparamdam ng pagkakulong, kundi ng kaligtasan. Ang tawa ni Liam, ang kanyang mga yapak na tumatakbo sa sahig. Nagpuno ng buhay sa bawat sulok. Ang mga hapunan, hindi na tahimik. May mga kwentuhan. May mga tawanan. Hindi man perpekto. Pero totoo. Pinapanood ko si Marco na nakikipaglaro kay Liam. Ang kanyang mga mata, puno ng pagmamahal. Ang kanyang ngiti, tunay. Hindi na ako ang dating Elena na puno ng pagdududa. Alam kong nagbago siya. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil kay Liam. At dahil sa kanyang sarili. Dahil sa paghahanap niya sa sarili niyang katauhan. Ang Marco na minahal ko noon ay bumalik. Mas matatag. Mas may pag-unawa. Naiwan sa akin ang aking painting ng mga sunflower. Nakasabit pa rin ito sa dingding ng sala. Sa tuwing tinitingnan ko iyon, naaalala ko ang lahat. Ang mga hirap, ang mga sakit, ang mga pagkakamali, ang mga sugat. Hindi ito basta-basta nawawala. Hindi ito maaaring burahin. Pero ngayon, ang mga sugat na iyon ay hindi na nagpaparamdam ng sakit, kundi ng lakas. Naging bahagi na sila ng aking pagkatao. Mga bakas ng kahapon na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag. Kung gaano ako katapang. Naglakbay ako sa isang mahabang daan. Mula sa pagiging isang biktima, hanggang sa pagiging isang nagtataguyod ng sarili kong buhay. Ng pamilya ko. Napagtanto ko, ang hustisya ay hindi paghihiganti, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa pagbabago. Pagbibigay ng pagkakataon para sa pag-unawa. Ang katahimikan ko noon, hindi ito pagtanggap, kundi pagtitipon ng lakas, para kumilos sa tamang panahon. At ang kabutihan, kailangan itong samahan ng karunungan, para hindi ito abusuhin. Sa wakas, naramdaman ko ang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi perpekto. Hindi ganap na walang bakas ng nakaraan. Pero totoo. At narito ako. Kasama si Liam. Kasama si Marco. Sa isang bagong simula. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga. Nagkalat sa syudad ng Maynila. Ang bawat sinag ay parang isang pangako. Si Liam, mahimbing na natutulog sa kandungan ni Marco. Huminga ako ng malalim. Bago ang lahat, bulong ko. Bago ang lahat, kailangan mong matuto. Na magpatawad. Hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili mo. Ang bawat patak ng luha. Ang bawat sakit. Ang bawat laban. Lahat ng iyon naging bahagi ng aking kwento. Ngayon, naging bahagi na ito ng aking lakas. Nakatitig ako sa araw. Ang aking mukha, nakaharap sa liwanag. Hindi na ako naghahanap ng liwanag. Natuto na akong lumikha ng sarili kong liwanag. Para sa akin. Para kay Liam. At para sa isang kinabukasan na puno ng mga aral. Puno ng pagmamahal. Puno ng pag-asa. Hindi man perpekto. Pero totoo, ganoon po ang aking salaysay. Ang kwento ni Elena, hindi ito tungkol sa isang ganap na pagtatapos, kundi tungkol sa isang bagong simula, na binuo mula sa mga bakas ng kahapon. Ang mga sugat ko, nandoon pa rin. Hindi nawawala. Pero naging bahagi sila ng aking lakas. Naging paalala sa akin na sa bawat pagsubok, may pag-asa. Marahil, may sarili rin kayong kwento ng pagsubok, ng pagbangon, ng pagbabago. Sana po,
Kung ang aking mga sinabi ay umantig kahit paano sa inyong puso. Kung ang aking karanasan ay nagbigay sa inyo ng kaunting pag-asa. Patuloy ko pong ibabahagi ang mga salaysay ng buhay, ng pag-ibig, ng pagpapatawad, at ng lakas. Kung nais ninyong makarinig pa ng mga kwentong tulad nito, sana ay patuloy ninyo akong samahan sa aking paglalakbay dito sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo. Makahinahon akong lumapit sa harap ni Aling Sol at ng mga kamag-anak. Maam, mga tita, tito, malinaw at matatag kong sabi. Alam kong ang ginawa ko ngayon ay maaaring sobra sa inyong paningin. Pero tanungin ko kayo, kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo? Hindi ko sila hinintay sumagot. Sa loob ng 10 taon, ginampanan ko ba ang tungkulin ko bilang manugang at asawa? Pinabayaan ko ba ang pamilyang ito? Naging bastos ba ako o walang galang sa inyo? Tumahimik ang lahat. Walang makakatanggi sa mga ginawa ko para sa pamilyang ito. Nagtiis ako. Binaliwala ko. Nagsimulang manginig ang boses ko, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa galit. Nilinlang ko ang sarili ko na walang anuman, na nagkataon lang ang lahat, pero hindi ko na kaya. Lalo na ng mismong babaeng iyon na kasama ng asawa ko ay hinamon at ininsulto pa ako. Hindi ko na kayang manahimik, lalo na nang malaman kong ang mismong biyenan ko na iginagalang ko ang siyang kumukonsinte at nag-udyok pa sa maling gawain ng kanyang anak. Sinungaling! Tumayo si Aling Sol. Dinuro ako. Kailan ko siya kinonsinte? Hindi po ba? Tinitigan ko siya, matalas ang aking mga mata. Kung ganoon, ang mga sinabi niyo po kina Mang Ricardo at Fe noong Biyernes, noong wala ako, naaalala niyo pa po ba? Pinayuhan niyo ang anak niyo na ituloy lang ang relasyon nila ng patago. Sinabi niyo na maghintay ng ilang taon hanggang makuha niyo ang lahat ng pera, saka na ako iwan. Gusto niyo po bang iparinig ko ang recording para malinaw nating lahat na marinig? Ang sinabi ko ay parang isang pangalawang bomba na sumabog sa sala. Natigilan si Aling Sol, namutla, hindi makapagsalita. Hindi niya inakalang na-record ko ang kanyang masamang plano. Ang mga kamag-anak ay nagulat din, tinitingnan siya ng may walang tingin. Ang babaeng laging nagpapakita ng kabutihan ay mayroon palang ganitong kasamang pag-iisip. Ang sitwasyon ay ganap na bumaliktad. Hindi na ako isang selosang asawa na nag-iiskandalo. Ako ay isang biktima na naglalantad ng isang organisadong panloloko. At alam kong hindi pa ito ang lahat. May huling yugto pa ang dula. Isang yugto kung saan hindi lang ang katotohanan sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pera ang mabubunyag. At hindi ko alam na ang biglaang pagdating ng isang tao ay magtutulak sa dula-dulaang ito sa isang hindi inaasahang katapusan. Ang aking mga salita tungkol sa recording ay parang laso na ganap na pumaralisa sa kakayahan ni Aling Sol na lumaban. Napaupo siya sa sofa. Walang buhay ang mga mata. Bumubulong ng mga walang kahulugang salita. Talo na siya. Isang kahiyahiyang pagkatalo sa harap ng buong angkan. Ang mga kamag-anak, pagkatapos ng pagkabigla, ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may pandidiri at pagkadismaya. Hindi ko akalain na ganyan si Aling Sol. Kaya pala umabot sa ganito si Aling Elena. Si Mang Ben, pagkatapos masaksihan ang pagbagsak ng kanyang asawa, ay nawalan na rin ng lakas. Tahimik siyang umupo sa isang sulok. Tumanda ng 10 taon ang itsura. Ang pamilyang laging ipinagmamalaki ang kanilang dangal ay naging isang katatawanan. Isang wasak na tahanan.
Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, muling tumunog ang doorbell. Nagulat ang lahat. Sino pa ang darating? Kalmado akong lumabas para buksan ang pinto. Nasa labas si Attorney Miguel Castro, ang aking abogado. Nakasuot siya ng formal na itim na suit. May dalang leather briefcase, kasama ang 2 batang kasama. Ang kanyang profesional na anyo ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Magandang gabi sa lahat. Ako si Attorney Miguel Castro, ang abogado na kumakatawan sa aking kliyente, si Ginang Aling Elena. Pumasok siya. Ang kanyang malinaw na boses ay umalinggaw sa buong sala. Nandito ako ngayon sa kahilingan ni Ginang Aling Elena upang linawin ang ilang mga legal na usapin sa harap ng buong pamilya. Ang pagdating ng abogado ay isang malaking dagok sa pamilya ng aking asawa. Hindi nila inakala na hindi lang ako mag-iskandalo, kundi handa rin para sa isang legal na laban. Sina Mang Ricardo at Faye, narinig ang ingay, ay dahan-dahang bumaba. Nang makita nila si Attorney Castro, lalo lang silang namutla. Hindi sila binigyan ng oras ni Attorney Castro. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Inilabas ang mga dokumento at inilatag sa mesa. Mga Ginoo at Ginang, simulan niya. Una, tungkol sa ipinagbabawal na relasyon ni Ginoong Mang Ricardo at Binibining Faye. Mayroon kaming sapat na ebidensya, kasama na ang mga litrato, video at testimonya. Ito ay matibay na basehan para sa pagsasampa ng annulment ni Ginang Aling Elena, kung saan ang buong kasalanan ay nasa panig ni Ginoong Mang Ricardo. Huminto siya. Tiningnan si Mang Ricardo. Pangalawa at ang pinakamahalaga ay ang pananalapi. Itinaas niya ang isang makapal na folder. Ito ang detalyadong bank statement, mga kontrata ng pagbili ng ari-arian ng mag-asawa sa loob ng 10 taon. Sa aming pagsusuri, natuklasan namin ang mga palatandaan ng qualified theft at fraud na sistematikong ginawa ni Ginoong Mang Ricardo. Muling tumahimik ang lahat. Binuklat ni Attorney Castro ang mga dokumento. Sa loob ng huling 3 taon, si Ginoong Mang Ricardo ay paulit-ulit na nag-withdraw ng malalaking halaga mula sa kanilang joint account para daw sa negosyo. Ngunit nang aming sinundan ang daloy ng pera, lahat ay napunta sa mga personal na account ni Binibining Faye at ng kanyang mga kamag-anak. Ang kabuuang halaga ay umabot sa mahigit 5 milyong piso. Hindi totoo yan. Nautal na sabi ni Mang Ricardo. Pinahiram ko lang siya. Pinahiram. Ngumisi si Attorney Castro. Mayroon din kaming mga recording kung saan pinag-uusapan ninyo ni Binibining Faye ang pagbili ng isang villa sa Tagaytay gamit ang perang ito. Hindi ito pautang. Ito ay pagnanakaw ng conjugal property. Nagpatuloy siya. Bukod pa rito, mayroon din kaming ebidensya na si Ginang Aling Sol, ang ina ni Ginoong Mang Ricardo, ay paulit-ulit na humingi ng malalaking halaga kay Ginang Aling Elena. Ang mga perang ito ay ituturing din namin bilang bahagi ng isang organisadong sabuatan para sa panloloko. Tumingin siya kay Aling Sol na tulala pa rin sa sofa. Ginang, ang mga gawaing ito, kung mapatunayan sa korte, ay maaaring maging isang criminal offense. Ang huling bomba ay inihulog na. Hindi lang ito annulment, maaari itong maging isang kasong kriminal. Ang takot ay malinaw na makikita sa kanilang mga mukha. Kaya, pagtatapos ni Attorney Castro, nandito kami para magbigay ng isang alok. Pwedeng tanggapin ng pamilya ang kasunduan sa annulment na aming inihanda, kung saan si Ginoong Mang Ricardo ay kailangang ibalik ang lahat ng perang ninakaw at lalabas na walang dala. O isusumite namin ang lahat ng ebidensyang ito sa korte at sa mga kinaukulan. Nasa sa inyo ang pagpapasya. Inilapag niya sa mesa ang isang nakahandang dokumento. Lahat ng mata ay napunta doon na parabang iyon ay isang hatol ng kamatayan. Ang pamilya Garcia, na laging mayabang at mapagmataas, ay ganap ng nasukol. Wala na silang matatakbuhan. Ang kanilang dula, ang dula ng isang marangal na pamilya, ay opisyal nang nagwakas sa gitna ng kahihiyan at pagkasuklam.
At alam ko, ang kanilang buhay, mula sa sandaling ito, ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang katahimikan pagkatapos ng pahayag ni Atty. Castro, ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang bagyo. Ito ang katahimikan ng pagbagsak ng kawalan ng pag-asa. Ang buong pamilya Garcia ay nakaupo na parang mga estatwa. Putla ang mga mukha. Tiningnan nila ang kasunduan sa mesa. Pagkatapos ay sa isa't isa nang may takot. Si Mang Ben ang unang bumigay. Ang lalaking laging pinahahalagahan ang dangal ay hindi na kinaya ang kahihiyan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Naging kulay ube ang kanyang mukha at dahan-dahang bumagsak sa sahig. Itay! Tatay! Muling umalingaw ang mga sigaw at muling nagkagulo ang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gulo ng galit, kundi ng takot at kawalan ng pag-asa. Habang abala ang lahat sa pagtawag ng ambulansya at pag-aalaga kay Mang Ben, kami ni Atty. Castro ay nanatiling kalmado. Hindi kami umalis. Kailangan namin ang pinal na sagot. Ilang sandali pa, lumabas si Mang Ricardo. Mukhang isang kaluluwang pag-alagala. Hindi siya makatingin sa akin. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang ballpen na may nanginginig na kamay. Walang salita. Pinirmahan niya ang kasunduan. Pagkatapos niyang pumirma, lumabas din si Aling Sol. Tumanda siya ng 10 taon. Walang buhay ang mga mata. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ang papel na may pirma ng kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Kunin mo na, sabi niya. Utang namin ito sa iyo. Hindi ako nagsalita. Sinabihan ko lang si Atty. Castro. Maingat niyang sinuri ang pirma at inayos ang mga dokumento. Tapos na ang aming gawain dito. Aalis na kami, magalang niyang sabi. Tahimik din akong tumayo at lumabas ng pinto. Wala akong naramdamang tagumpay. Tanging pagod at isang malaking kahungkagan. 10 taon ng kabataan, pagmamahal, at sakripisyo ay nagtapos sa isang nanginginig na pirma at isang mapait na salita. Paglabas ko ng pintong iyon, alam kong isang kabanata ng aking buhay ang opisyal ng nagsara. Isang kabanatang puno ng peking tamis at totoong sakit. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako sa katahimikan. Lumipat ako mula sa mansyon at bumalik sa aking maliit na apartment. Mabilis na naayos ni Atty. Castro ang annulment at paglilipat ng mga ari-arian. Tulad na napagkasunduan, si Mang Ricardo ay umalis na walang dala. Ang bahay, sasakyan, at lahat ng perang ninakaw niya ay naibalik sa akin. Narinig ko na kinailangan ng pamilya Garcia na ibenta ang kanilang bahay. Ibinenta nila ito para mabayaran ang mga utang. Pati na rin ang gastusin sa ospital ni Mang Ben na ang kalusugan ay unti-unting nanghina pagkatapos ng gabing iyon. Si Mang Ricardo, matapos mawala ang lahat, ay hindi na nakabangon. Nawalan siya ng trabaho. Nalunod siya sa alak. At nang maubos ang pera, mabilis din si Fish ang iniwan. Si Aling Sol, dahil sa matinding pagkabigla at kahihiyan, ay naging malungkutin. Ang pamilyang dati ipinagmamalaki ang kanilang yaman at estado ay tila naging abo na lamang. Isang mahalagang aral tungkol sa kasakiman at kasinungalingan. Hindi ako nalugod sa kanilang pagbagsak. Nakita ko lang ang isang malupit na katotohanan ng karma. Kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong aanihin. Para sa akin, nagsimula ako ng bagong buhay. Nag-focus ako sa pagpapalago ng aking mga klinika. Ang trabaho ay nagbalik sa akin ng saya at kumpiyansa. Unti-unti, muling namulaklak ang aking mga pangarap pero sa ibang paraan na. Mas matalino na ako ngayon. Mas handa. Naglakbay ako. Nakakilala ng mga bagong tao. Napagtanto kong ang mundo ay napakalawak. Hindi kailangan ng isang lalaki para maging masaya ang isang babae. Gamit ang bahagi ng perang nabawi ko, nagtayo ako ng isang maliit na foundation. Tinawag ko itong Phoenix Foundation.
Ang foundation na ito ay nagbibigay ng libreng legal at psikolohikal na tulong sa mga babaeng naging biktima ng pang-aabuso o panloloko sa kanilang pagsasama. Gusto kong gamitin ang aking kwento para tulungan ang iba. Hindi para maghiganti, kundi para magbigay pag-asa. Isang hapon, habang nagsasalita ako sa paglulunsad ng foundation, nakita ko ang isang pamilyar na anino sa dulo ng silid. Si Mang Ricardo. Payat. Mukhang matanda na. Hindi siya lumapit. Nakatingin lang mula sa malayo. Sa kanyang mga mata, wala na ang kayabangan. Tanging pagsisisi na lang. Nagtama ang aming mga mata. Tumango lang ako. Hindi bilang pagpapatawad, kundi bilang tanda ng kapayapaan. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Attorney Miguel Castro. Napakaganda mo ngayon, Aling Elena, sabi niya. Salamat sa'yo. Umiti ako. Salamat, aking mahusay na kaalyado. Sabay kaming tumingin sa bintana, kung saan ang papalubog na araw ay nagpinta ng kalangitan ng mga kulay na mainit at payapa. Alam kong ang buhay ko, tulad ng isang phoenix, ay tunay na muling isinilang mula sa abo. Isang bagong kinabukasan. Isang bagong paglalakbay ang naghihintay. At sa pagkakataong ito, ako mismo ang susulat ng isang masayang kwento. Isang kwentong walang kasinungalingan. Tanging katapatan at kapayapaan. At ganoon nga, nagtapos ang isang kabanata ng aking buhay. Hindi sa malakas na ingay ng tagumpay, kundi sa tahimik na paglitaw ng isang bagong umaga. Marahil, sa inyong paglalakbay, mayroon din kayong mga kwento ng pagbangon at mga aral na pinulot. Sa bawat puso, may mga sugat na gumaling, may mga pangarap na muling sumibol. Kung ang aking mga saloobin ay nakahipo sa inyong kalooban, at nais ninyong pakinggan pa ang iba't ibang hibla ng buhay, at kung paano hinahanap ang kapayapaan sa gitna ng unos, naway samahan nyo ako dito sa tahimik na ganti. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.